Ano po, akin din po ako magpapasalamat kahit na po huli. Kami po ay ayan, ligtas payapa nakarating dito sa Davao. Actually, kami po ay galing ng SM dito. Doon po kami nag-dinner. Kanina po kami na traffic. Ay ayun po, yung aking kasamang pastor ay hinatak na po namin sa pag-grocery at ito po. Kami habang sila po nagte-testimony kami pinasa ano po, nasa taxi. Ayan, salamat sa Panginoon. Ano? So ngayon po mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa aklat na po ng Mateo chapter 23. Atin pong sinisiris ang aklat na ito. Alam niyo po, kanina lang po ako na-inform ni Sis Babe. Pero sa kalooban ng Panginoon, ano po, ating maipahayag ng buong kalakasan, na sa kapangyarihan ng Santong Espiritong sumaatin. Ano po, kami pinasa loob ng amin pong parang hotel, mini hotel, dito po sa lugar na aming tinutuluyan. At ito po ay salamat sa Panginoon dahil may internet connection na kung saan ay pwede po na dito po sa aming tinutuluyan ay pwede po tayong makapag-share. Kaya sabi ko, sige sis babe, titingnan ko yung at ayun, open naman po, meron po tayong magagamit na internet para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? So, ayan po. Pupunta po tayo. Sabi nga po dito, tayo po nasa aklat ng kailangan po talaga maging handa. Meron naman po akong dalang mga paraphernalia para sa ating pag-aaral. At ito po, maliit nga lang Bible ang dala ko. Ano po? At ito po kailangan din po natin lagi. Bilang isang mga anak ng Diyos, kailangan sandata natin, hindi po tayo mawawala ng dala ng Biblia. Ano po? Kahit mansan po tayo magpunta mga kapatid. Alam niyo po, iba-ibang sizes ng aking Bible. May makapal, may maliit. Meron pa akong pinakamaliit na yung po bagang book ni John. At yun po ay minsan pag ako bago matulog, hindi po yung binubuklat ko, inuulit-ulit. So ayun po, dito po sa aklat po ng mga Mateo chapter 23, sabi po dito, ang katuruan tungkol sa pagpapakumbaba. Nakikita din po natin itong mensaheng ito sa aklat po ng Marcos at ng Lucas. At sabi po dito, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ni ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagbasa ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa, nilalaparan nila ang mga lalagyan na talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Verse 6, ang nais nila ay ang mga upuang madlangal at mga handaan at mga pangunahing upuan ng sinagoga. Gustong-gusto nilang binabalabal sila, binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Sabi po dito, ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at ang kayong lahat ay magkakapatid. Verse 9, huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama. Ang ama ay nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ang magiging lingkod niya. Verse 12, last verse ng ating pag-aaralan, ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po yung manalangin. Ama naming nasa langit, pinupuri ka po namin. Salamat sa kadakilaan ng iyong banal na pangalan. Salamat pa sa Ama sa mga kananayang ito, sa mga kababaihang ito, Panginoon, na kung saan andun lagi ang kanilang commitment, submission sa oras at panahon ng gawain para sa iyo, Ama. Salamat, dito po kami natututo, Panginoon, sa iba't ibang platform na ipinagkakaloob mo, Panginoon, sa pangunguna po ng aking kapatid na Sister Beverly, Panginoon, patuloy na ikaw ay napaparangalan, O Diyos. Salamat sa panahong ito, Ama. Meron kami internet connection, kaya kahit kami nasa iba't ibang lugar ng mundo, panig ng mundo, iba-ibang probinsya, iba-ibang bansa, kami po'y nagkakaniig at nagkakakilala at nagiging pamilya mo, O Diyos, dahil sa iyong mga salita. Holy Spirit, welcome ka po namin sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang maging tagapagturo, gabay namin, O Diyos, at ikaw nga po ang mangusap, Holy Spirit, sa bawat kananayang narito, O God. Meron po kami ditong 14 na kaluluwa, mga kananayan, na ikaw po, O Diyos, ay namin pong pinabigyan ng parangal, O Diyos. Ama, anumang hadlang na nakikita mo sa amin, sa oras ng daling ito, O God,
ng karumihan sa imbanal na harapan, kami humihingi ng paglilinis, ng patawad, pagdalisay, O God. Hayaan mo nga po, O God, na walang maging hadlang sa aming pag-aaral at malaya kang kumilos, O Banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan. Ama, mangusap ka on your own perfect way sa puso't isipan ng mga kananayang ito, ng mga kababaihang ito, na kung saan ay handang magpaturo, handang matuto, handang lumago, Panginoon, ng aking patuloy na ibigay mo, Panginoon, sa gabing ito at sa araw na ito at sa oras na ito. Anumang oras naroon ay mga kapatid, umaga, hapon, at dito sa aming bansang Pilipinas, gabi, ikaw po ang mapurit madakila ng aming pag-aaral, O Diyos. Salamat, salamat po, Ama, sa iyong kapurihat ko sa salamat, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, makikita po natin mga kapatid, dito po sa ating binasa, ano po, ito po yung habang ating Panginoong Jesus sa kanya ay nagtuturo, ano nga po, sa kanyang mga alagad. Alam niyo po, kami po kanina sa kakalooban ng ating Panginoon, nang mag-ano po si Sister, nag-message po si Sister, Pastora, ano pong mensahe niyo ibibigay? Kahit po kami nag-aabang ng taxi, wala po akong dalang Bible. Hiniram ko po yung Bible ng aking kasamang pastor. Binasa ko. Ay doon ko po, sabi ko, Lord, ano bang magiging title? At ito po, sabi nga po ang ating sabi nga po ay paano tayo magkapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Ano po? So dito po, nakita po natin ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Ano po? Ang mga pariseo, ano po, alam natin, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa unang tipan, ito yung ang kanila pong mga tradisyon at ang nilang interpretation at application ng batas ng ating Panginoon ay napakahalaga sa kanila dahil ito nga po ay isang batas itiyab ng ating Panginoon. At kahit nga po ngayon, ay tunay na nangyayari pa rin po yun sa bansang Israel, yung mga Jews, yung mga Hudyo na hindi pa talaga naboborn again o hindi pa nakikilala ating Panginoon. Talaga tinutunghayan pa rin nila at paulit-ulit nila natutunghayan yung Pentateuch o yung 5 unang aklat. At yung po naririnig ko din po yun kasi minsan sa mga, yung mga minsan nakakarinig po ako sa mga nagbablog ng mga nasa Israel, na mga OFW doon, na kung sa yun nga po tuwing Biyernes ay talaga sila po ay nagkakatipon-tipon, sila ay lagi naghahanda ng pagkain. So yun po yung mga tradisyon na kung saan ay makikita natin na sila po yung talagang yung mga puro mga Hudyo na hindi pa nakakakilalang ganap at hindi pa na talagang wala pang korelasyon at connection sa ating Panginoong Jesus at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Kaya dito po, itong batas na ito, hindi naman po ito masama. At dahil kumabasahin nga po natin, talagang yung mga Leviticus, nakita po natin yung mga batas ng aklat ng Levitico, ay doon po yung mga palituntunin na kung saan ay makikita po natin hindi naman masama. Sabi nga po dito, mayroon pa dati makikita at minsan nagagamit pa rin po natin ngayon, beneficial pa rin po sa ating kapanahunan. Ang problema lang po, ay andun nga po na kung saan ay itong mga religious leader na ito nga pong Saduceo at mga Pariseyong ito, ay andun nga po na kung saan ay sila po ay ginagawa nila na kung saan ay man-made rules or seriously as God laws. Kumbaga, kung tayo po sa ngayon, makikita po natin, sabi nga ng ating Panginoong Jesus, tinubos na. Siya nga yung sinabi nga po niya sa ating it is finished. Kumbaga, tinapos na ng ating Panginoong Jesus. Siya yung katuparan ng mga batas na ito. Ano po? Pero dito nga po, sa mga Saduceo at Pariseo ito, siya pa rin, ang nakakala nila, minsan dinadagdagan, minsan binabawasan, or madalas, hindi nila isinasabuhay ang kanilang itinuturo. Took man-made rules as seriously as God laws. Sabi nga po dito, told the people they obey the rules but did not do themselves. At marami po sa atin, gumagawa din minsan sa atin. Kaya, mga kapatid, let's take serious. Maging seryoso po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag po tayo na kung saan ay, sabi nga po, yung kumbaga, sa ating mga sarili, totoong i-obey yung mga panuntunan, yung mga rules na iyon ng ating Panginoon na kung saan ay hindi kagaya ng mga Saduceo at Pariseo, nagtuturo sila pero hindi nila isinasagawa. Mga kapatid, lahat po tayo sa platform na ito ay meron ng tagapagturo. Sabi nga po, kung tayo ang nagtuturo, una sa lahat, tayo po ang magsasabuhay. Ano po? Sabi nga po, walk what you talk. Lakaran mo kung ano yung itinuturo mo. Ano po, yun po yung dapat.
na kung saan na ginagawa bilang tayo pinatututo sa ating mga gawa ng ating Panginoon at tayo pinadi-disciple na, mga disciple tayo ng ating Panginoong Hesus at tayo tagapagturo na. Na yun naman yung sinabi nga ng ating Panginoong Hesus na, di ba, sa Great Commission ng ating Panginoon. Ando na nga po at na kung saan ay siya yung naglagi na kung saan ay sa ating pag-aaral at lalo tayo nagiging tagapagturo na malaki po ang accountable natin sa harapan ng ating Panginoon. Dahil mismo tayo ay dapat ay isinasabuhay po natin kung ano yung ating itinuturo. Kaya huwag po tayo maging kagaya na Saduceo at Pariseo. Ano po, na kung saan ay sila po ay turo ng turo, pero hindi naman nila sila ginagawa. Told the people to obey their rules but did not do themselves. Tinuturuan ng mga tao, paulit-ulit na tinuturuan yung mga rules and regulation ng ating Panginoon, pero hindi nila ginagawa sa kanilang mga sarili. Huwag po tayo makagaya na Saduceo at Pariseo. Kung atin pong matutunghayan mga kapatid, kaya nga lagi nating ini-advise, magbasa ng Bible, kung maaari, from Genesis to Revelation, dapat nababasa po natin ng paulit-ulit. Kasi, paano natin mauunawaan ang salita ng Diyos kung hindi naman natin tayo nagbabasa? Pag tayo po seryosong nagbabasa ng salita ng Diyos, alam niyo po yung Holy Spirit, banal na Espiritu, mangungusap sa atin internally. Siya po yung magpapaalala sa atin, anak, ito yung gawin mo. Ito, anak, ito yung dapat mong gawin. Anak, ito dapat ang sundin mo. Tayo is sa atin mismo mga sarili. Ano po, na kung saan tayo po ay matututo. And then, obey the rules not to honor God, but to make themselves look good. Ito po yung mga Pariseo at Sadiseo. Na kung saan ay tinuturo, sinusunod nila yung mga utos, hindi dahil pinararangalan ang Diyos, kundi to make themselves look good, para makita sa kanila na sila ay mabuti. Sila ay yung kumbaga mabuti sila sa kanila kung ginagawa nila dahil mabuti silang mga tao. Look good. Obey the rules not to honor God but to make themselves look good. Kasi magiging, kumbaga sabihin po natin yung salita po ngayon nagiging plastic. Hindi nagiging totoo. Kumbaga yun po yung nagiging nangyari na kung saan ay hindi nila ino-honor ang Panginoon sa pamagitan ng pagsunod ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, sabi nga din po dito, usually, Jesus did not condemn what the Pharisees taught, but what they were hypocrites. Hindi po sa atin nga po, nung panahon na ng ating Panginoong Jesus na naandun pa yung mga Saduseo at Pariseo, si Jesus nga po ay nagtuturo na, nagbi-minister na, nag-umpisa na sa kanyang ministry, hindi po niya kinokondem ng harapan yung mga Pariseo. Hindi niya kinokondem ang pagtuturo nila. Bagkos, kumbagay alam niya na sila ay mga ipokrito. Sila yung mga tao na kung saan ay turo ng turo ng mga batas na iyon nakasulat, nakadala sa banal na kasulatan sa mga kumbagay scroll ang sabag pa nun hindi pa nun pa kumbagay nung panahon yun wala pang Bible, scroll ang dami nakasulat sa parang telang papel na doon nila binabasa yung mga batas na ito. Kaya po ano pong makita natin dito sa sinabi ito sa verse 2 to 3, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilang sa pagpaliwanag ng kautusan ni Moises, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Mga kapatid, ano man ating marinig, sundin po natin. Don't be hypocrite. Huwag po tayo maging ipokrito. Ano po? Huwag po tayo kung sa'y sabihin natin na kung sa'y sa panahon ito, in worldly word, sa kasalita ng mundo, huwag tayong maging plastic. Maging totoo tayo dahil higit sa lahat, si Lord po ang nakakakita sa atin at nakakakilala. Kaya nga po, kung atin nga pong pag-aaral at titingnan nyo sa susumahin po natin, sa ngayon, sa kapanahunan, ay talagang yung po mga Pariseo at Saduseo ay kaibang-kaiba sa itinuturo ng ating Panginoong Hesus sa unang kripa na po. Mula po yung ayang apat na ebanghelyo niya, mula sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ay talagang makikita po natin ang kaibahan ng kung saan ay tinuturo ng ating Panginoon. Ano? Sabi nga po dito, ay very religious people sila. Kung saan ay andun nga po ang kanilang kung saan ay yung kanilang mga tradisyon na meron silang mga isinusuot na damit, yung kanilang mga baraso ay andun nga po na nakasulat pa daw po yung mga salitang iyon ng ating Panginoon. But somehow, hindi naman nila sinusunod o isinasagawa. Ano po?
Kaya po makita po natin, Ma'am Andrea, sino po kaya ang pwedeng magbasa ng Deuteronomy 6:8? Anyone po na nasa loob na pwedeng pakibasa? Aklat ng Deuteronomio, chapter 6, verse 8. Hello po. Meron po bagang nakikinig? Paheart nga po. Kung may mga naandyan po sa loob. Ayan. Pakibasa nga po. Deuteronomy 6:8. Amen po, amen, Pastora. Thank you po, Sis Meds. Deuteronomy chapter 6, verse 8. Amen. Ang sabi po dito, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Yun po. Verse 8 lang po. Opo. 6:8. 6:8. Ayan. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Amen So po yung mga salita ng ating Panginoon na kung saan iniutos. But sabi nga po dito, ay andun nga po na sa mga Pastoriseo, Saduseo ito, ano po, mas mahalaga sa kanila yung kanilang status, yung kanilang kinalalagyan bilang pare noong unang panahon. They gave down for the truth, they contend. Kumbaga, hindi talaga na kung sabi nga po dito, become more important for the status. Binibigyang importante nila yung kanilang sila pare, sila sa Saduseo, sila tagapagturo. Pero yung katotohanan na kanila itinuturo ay kulang po sa application. Yung kung saan yun po yung sa kanila sariling buhay. Ano po? Kaya po, mga kapatid, sa bawat pagninilay po ng ating salita ng Diyos, sa bawat pagbabasa po natin, ano po, kagaya nga po na kung saan ay sa ating pag-uumpisa po ng ating pagbabasa ng Biblia, malaki man yan, anumang klase Bible ang ating hahawakan. Bago tayo magbasa, Panginoon, ituro mo po sa akin o mangusap ka po, anong gusto mong i-reveal sa akin sa oras sandaling ito ng aking pagbabasa. Mangusap po tayo, sabihin natin sa Holy Spirit to empower us, to teach us, to revive us, to renew sa ating pagbabasa. Kaya mula nga po napakahalaga po na tayo nagbabasa ng kanyang salita. Ano po? Sabi po dito sa verse 5 and 7, pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa, nilalaparan nila ang kalalagyan ng talata sa kanilang noo at baraso, hinahabaan ang palawit ng laylayan sa kanilang mga damit. At ang sabi sa verse 6, ang nais nila ay mga upo ang pandangal sa mga handa at mga pangunahing upuan sa sinagoga at gustong-gusto nilang ibinabati sila sa mga palengke at tawaging guro. So, dito ipinakita, dahil dito nga po, si Jesus po ang nagsasalita dito, ha? Jesus exposed the hypocritical attitude of the religious leader. Ipinakita po dito na ating Panginoong Hesus, kaya nga itong 5 to 7 na ito, ay sabi nga natin Panginoong Hesus, pawang pakitang tawang kanilang gawa. Ano po mga kapatid, tayo po higit sa lahat ang ating Panginoon nakakakilala sa atin. Pag tayo po ay sa kating katauhan, sabihin natin born again tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon. Pero dapat po mga kapatid, kung tayo po ay nagagamit ng ating Panginoon, meron po tayong personal na kung saan encounter with Him sa ating Panginoon sa araw-araw o pagkagising o bago tayo kumbaga ipapaturo. Magpa-minister mo muna tayo sa ating Panginoon bago tayo mag-minister sa iba. Ano po, dahil andun nga po na kung saan ay makita po natin para makita natin yung gabay at patnubay ng ating Panginoon. Ano po, tunay nga po, kanina talagang kami po ay habang kami po ay dahil wala pa po naman po kami ready na kung saan ay pagkain dito sa aming United at kami nga po hindi po galing ng Manila ay pagkagating namin talagang kami tulog at kami plastado, yung pagod, mainit. Kaya pagdating dito tulog, kaya nga po sa labas na po kami kumain ngayon. Kaya ngayon pa lang po kami mga nag-grocery. So kumbaga wala pa kami ready pagkain na kung sa'yo para lutuin. Meron naman po mga ready lutuan, pero wala pa nga po lulutuin. Kaya lumabas po muna kami. At habang kami nag-aantay nga po ng sasakyan doon sa aming nag-tricycle pa kami, pumunta pa doon sa pinakang kanto para kumuha ng taxi, nagpunta ng SM. Ay habang nag-aantay, talagang hiniram ko po yung isa po ng aking kasamang pastor at talagang pinagdilidilihan ko, inulit ko ang pagbabasa nitong 1 chapter, verse 112. At dito po, makita po natin,
people, dito nga po dito sa mga Saduseyong ito at Pariseyong ito, ano po, nagkahangad po sila ng posisyon bilang leader. Hindi lamang po kundi kung saan yung paghahangad nila, ano po, ay hindi lamang po sa pamumuno ng anumang bagay, kundi kahit sa iglesia. Ano po, na kung sa kinabibilangan po natin, na kung sa sabi people desire position of leadership, not only in business but also in the church. It is dangerous when love for the position grows to stronger than loyalty of God. Mapanganib daw po kung ating mamahalin o gugustuhin natin na posisyon ang ating hahanapin at kaysa tayo po ay lumago na nakamay katapatan sa Diyos. Kaya po mahalaga na bago nga po tayo, meron po tayong malalim na relasyon sa ating Panginoon. Dahil andun nga po kung tayo po ay makikipagniig muna sa Kanya, makikipagrelasyon muna sa Kanya, andun ang Holy Spirit ay talagang maranasan natin to empower us, to renew us, to restore us. Andun, i-restore yung ating Kanyang kapangyarihan niya sa atin. Kaya po, yung katapatan natin sa ating Panginoon ang gawin po natin. Dahil yun nga po ang pinakikita dito ng ating Panginoon. Sabi nga po nila, nais nila ay ang upo ang pandangal. Kumbaga, yung sarili nila ang maitaas. Hindi po yung ating kanilang, kundi hindi ang Panginoon. Kaya sabi nga po dito, tayo po, this is what happened. Ito yung nangyayari sa mga Pariseo na pagtuturo nila ng batas. Hindi nga po, sabi nga po, Jesus is not against all leadership. We need Christian leaders, siyempre. Lalo po dito sa ating platform, kailangan natin may namumuno, kailangan may nag-a-admin. So, kagaya nga po ni Sister Babe, siya nag-admin dito, siya namuno dito para magbuo ng ganitong gawain. We need Christian leader, but against leadership that serve itself rather than others. Kailangan ang Diyos po ang ating paglilingkuran. We have been called by God to serve Him. Para paglingkuran ang Diyos, hindi po tayo ang dapat paglingkuran. At hindi po tayo kung saan sa ating pagtuturo, makita sa atin yung humility and humbleness na kagaya ng ating Panginoong Hesus. Kita po ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang kababaan. Nakita po ninyo, naalala po ninyo yung isang babae na kung saan ay sa tradisyon at saka ugalian niya po ay sila pag nahuling nangangalo niya, babatuhin hanggang mamatay. At nung pong dumating yun na kung saan makita na si Jesus, mayroong isang dinang babae doon sa harapan ng ating Panginoon na sabi, ito po, nakuha namin, nakahuli na po namin, ito siya nangangalo niya. Di po ba batas ni Moises na dapat siyang paduhin hanggang siya mamatay? Pero ano sabi ng Jesus? Kung sino man walang kasalanan, siya ang bumato. Nakita po natin, wala, nagsialis lahat. Diba? O na-admit nila sila makasalanan. At kaya ang tinanong niya doon, sinabi niya doon sa babae na huli, huwag ka nang magkasala. So, ganun pong magturo si Jesus. Hindi po siya na kung saan ay, kumbaga, na yun yung halimbawang ipinakikita niya sa atin. Nakasabi nga po dito, Jesus challenged society. Tayo po hinahamon bilang isang kanyang mga mamamayan. Sa kanya po, greatness comes from serving. Yung kadakilaan ay ang paglilingkod sa kanya. Giving ourselves to help God and others. Yung ating iniaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Alam niyo po talaga, sabi ko, nung sa kaluwalhatian nga po ng ating Panginoon, nang mag-message po si Sis Babes, ay kami po ay nasa airplane from Manila. At hindi pa naman nagtitake, tumataas ang airplane, kaya pa po ako. Nakakabukas pa po ng Pastora, pwede po mga So, ayun po, nag-umpisa na po ako mag-pray. Lord, turuan mo ako, ito, sabi ko dito, binasa ko ito, kaya nga nang basahin ko paulit-ulit habang kami nag-aabang ng taxi. Nagbibigay si Lord ng kung saan ay kung anong aking dapat mga sabihin. Giving yourself to help God and others. Service keep us aware of others' need. Andun po yung ating paglilingkod sa Diyos, sa ating Panginoon, ay nakita po natin ang pangangailangan ng ating kapwa. At hindi natin dapat itaas ang ating sarili, kundi ang Diyos. We are called to serve, not to be served. Tinawag tayo para paglingkuran ang ang Diyos sa pamamagitan ng taong nasa paligid na binibigay sa atin. Kaya nga pwede ako tumanggi kay Sis Babe kanina. Sis Babe, nasaan mo ako? Nasa Davao ako. Hindi ako pwede, hindi ko maano, pero andun. Sabi ko, Lord, sabi nga po kasi, service keep us aware of others' needs. Sabi ko, Lord, may ilang kaluluwa dito, mga kananayan ito.
Maaari kasi hindi nga po bigla, mahirap po salita kung sa minsan hindi po talaga, pag hindi pa ready, talaga mahirap. Pero kung andun ang iyong paghingi sa Panginoon ng karunungan at dahil meron ka na namang idea, ang sa Biblia, ay ang Holy Spirit, anak ito. Ito yung dapat. Anak, ganito. Ito sabihin mo. Ito yung ganito, ganyan. Ay, hallelujah. Kaya po, pag tayo ina-empower ng ang Holy Spirit, ay, hallelujah, Jesus. Ako rin kaya, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory to your holy name, O God. Praise the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to your holy name, O God. Oh my Jesus, hallelujah. So, ayun po mga kapatid. Sabi nga po, service keep us aware of others' need and it stop us from focusing only on ourselves. Huwag po natin lagi itataas sa ating mga sarili. Jesus come as a servant. What kind of greatness do you seek? Tayo po'y pumarito ang ating Panginoon bilang isang para paglingkuran ng ating Ama. Ganon din po tayo. We are called to serve God through the people around us, mga kapatid. Purihin ka, Yahweh. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Blessed be your holy name, O God. Oh, Jesus, hallelujah. Wait lang po. Hallelujah, Shandara Bahan, Sikara Bahan, Shalalakira Bahan, Sikara. Hallelujah, Jesus. Hulalakara Bahan, Sikara. Hallelujah, Jesus. Oh, Shandara, Shandara Bahan, Sikara Bahan. Hallelujah, Jesus. Glory to your holy name, God. Oh, Shandara Bahan, Sikara Bahan. Oh, Holy Spirit, hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, oh, hallelujah. Oh, my Jesus. Ayun po mga kapatid. Ang sabi nga po dito, no? Oh, thank you, Lord. Sabi nga po dito ng ating Panginoon sa verse 11, ang pinakadakila sa inyo ang magiging lingkod niya, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Hangarin po natin mga kapatid na tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Hangarin po natin mga kapatid na tayo po ay makapaglingkod sa ating Panginoon ng may kababaang loob. Ano po? Ang ating pong Diyos ay makapangyarihang pinaglilingkuran natin, hindi po ang tao. Bagamat tayo po ay naglilingkod sa tao sa pamamagitan ng ating Panginoon. At ang sabi nga po dito, paalala ng ating Panginoong Hesus, huwag ninyong tawagin ang sinumang tao sa lupa sapagkat huwag ninyong tawagin Ama ang sinumang tao sa lupa pagkat ang isa ang inyong Ama, ang Amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat isa ang tagapagturo ang Kristo. Ang pinakadakila sa iyo ang magiging lingkod niya. So, anong ibig sabihin ng ating Panginoon dito? We need to be humble. Ano po? Lagi po tayo magpakambaba sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil si Lord po ang atin pong pinaglilingkuran at nagkatawang tao siya para po sa atin, para paglingkuran po ang ating Diyos na makapangyarihan. Ano po? Kaya mga kananayan, mga kababaihan na tinawag ng ating Panginoon, let's humble ourselves to God. Patuloy na po tayo maglingkod sa Kanya ng buong kapatapatan. Hallelujah, Lord. Praise your holy name, O God. Praise the name of Jesus. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, O Diyos, dakilang Ama. Salamat po sa iyong ilang talatang ito na aming napagnilayan, O God. In the name of Jesus, O Lord. Salamat, Panginoon, na kahit po kami ngayon na andito sa ibang lugar, dahil andun nga po sinamahan mo kami at ginabayan ng Holy Spirit, ay andun nga po, Panginoon, na ikaw po ang magturo at magpaalala at magpatuloy na i-remind mo ang iyong mga anak na narito sa online na ito o sa platform na ito, Panginoon. At maging sa lahat ng platform na, Panginoon, na dito natututo ang aking mga kapatid na ito. Patuloy mo, Panginoon, na ibalot sa kanilang puso at isipan ang kababaan loob, ang patuloy na paglingkuran ka sa ayon sa iyong pagkatawag sa bawat isa. Ano mang calling mo, Panginoon, ano man po kami, na kung saan ay naisin mo, O God, na gawin mo para sa iyo, kami empower mo, O God, Holy Spirit, at ikaw lamang po ang maparangalan, O God. At manatili po ang bawat isa, na kami nga po ay nakatungtong sa lupa habang kami natututo sa iyo. Lord, we are created as from the soil, Panginoon. Nilikha mo kami mula sa alikabok. At babalik kami sa alikabok. Dapat kailangan yung aming mga papaa ay nakatungtong lagi sa lupa. Ibig sabihin, huwag kaming magmataas. Ano mang meron kami, pahiram mo, O Diyos. Karunungan, kaalaman, talento, potential, talent, O God,
Lahat ng ito, pahiram mo o Diyos. At ito po ay gamitin ng bawat isang kababaihang narito sa ikaluluwalhati ng iba na pangalan o God, in the name of Jesus. Salamat, salamat po Ama, kung paano nga po ang aming Panginoong Jesus, O Lord God, ay sinugo mo dito sa lupa, nagpakumbaba hanggang sa imapako sa krus. Gayon po ang ibig mo sa iyong mga anak. Kaya we thank you, Father God. We thank you so much for your mercy and grace that you have given to us at patuloy mong bigyan mo ng commitment, submission, wisdom, and knowledge that comes from you ang mga kananayang ito, O God. Ang mga kababaihang ito na magagamit mo at gagamitin mo sa kapanahunan, O God. In the name of Jesus, at habang magpapagamit, iuhubugin mo naman po ang mga karakter ang bawat isa. Aalisin ang mga sinful nature at aaminin na ikaw ang Diyos, ang kunsunay na dapat namin paglingkuran at tularan, Oma. Salamat, salamat po Diyos. Sa iyo lamang ang kapurihan, paglakila at pagsamba. Sa makapangyarihang pangalan po na Panginoong Hesus. Amen and amen. Back to you po. Sino po ang ating decider? Thank you po. God bless. Amen. Maraming salamat po, Pastora. Muli po sa buhay nyo. Salamat po sa patuloy na pagpapagamit. At purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. At salamat po sa mensahe na aming napakinggan. Ang ganda po ipinapaalala sa atin kung paano tayo bilang mga nag-aaral at nagtuturo, meron mga kasamahan tayo dito, mga kapatid po na talaga namang nagtuturo na po ng salita ng ating Panginoon. Pinapaalala po sa atin na ito ay ating seryosohin at isagawa. Amen. Huwag tayong gumaya sa mga Saduseyo na ito at mga Pariseyo na sila lamang ay nagtuturo, subalit hindi naman nila nilalakaran, hindi naman nila isinasagawa yung kanilang mga itinuturo. Amen po. Ang ganda ng mensahe, ang daming naisulat, ang dami ko pong naisulat sa base po sa mga napakinggan ko. Maraming salamat po, Pastora. Mamuhay tayo. Pinapaalala sa atin na ang nais ng Panginoon, taglayin natin yung kapakumbabaan, maglingkod tayo para ang papurihan ay ang Panginoon at hindi tayo. Amen po. Sige po, sino po ang nais na mauna na magbabahagi ng inyong mga insight, ang mga takeaways po mula sa ating napakinggan na message. Amen? Sige po, unmute lamang po sa mga nais na mauna. Salamat po. Ayan, sige po. Sis Ann, baka po may nais kang idagdag, baka po may insight siya, Sis Belly Jean, Sis Med. Amen po, salamat. Ay, salamat po, Pastora. Narinig po kami lahat. Salamat sa word ni God. Ayun po, nag-rema po sa akin doon sa sinabi ni Pastora na magpa-minister muna tayo sa Panginoon bago tayo mag-minister sa iba. Which is totoo naman po, di ba? At talagang, di ba, sa atin, sa buhay natin, sa araw-araw, lagi tayong tinuturuan ng Panginoon. At talagang alam natin yan. Pero minsan, binabaliwala lang natin na pagdidisiplina at pagtuturo talaga ng Panginoon, yung lahat na nangyari sa buhay natin. At talagang, pero dahil nasa Panginoon na tayo, talagang nire-remind tayo ng Panginoon na kailangan nating matuto. Alam mo yun, yung araw-araw na pinagdadaanan natin, yun yung training natin sa buhay, kung paano tayo, halimbawa, magpakumbaba, paano tayo magmahal, alam mo yun, di ba? Talagang alam mo yun na talagang pag gusto mo talagang matuto at alamin talaga, di ba, na kung ano yung kautusan, ano yung tinuturo ng Panginoon, is gusto, ma-apply mo siya. Kasi napaka-importante talaga ng application, di ba? Sabi nga ni Pastora talaga na importante yung application. Di ba? Katulad ng, bago tayo magturo, di ba? Talagang, di ba? Di ba? Pinadala ng Ama si Kristo sa mundo para maglingkod, para mapakita
na ito ang magsasalba sa atin, na ito ang magliligtas sa atin. Yung talagang pagpapakumbaba, lahat na pinakita ng Panginoon is nandoon na alam mo yun, na talagang tagapagturo, tinuturo niya kung paano maglingkod sa Lord, kung paano, parang sinasabi, di ba, ang unang kautusan is love your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Di ba? Paano mo mamahalin ang Panginoon kung hindi ka marunong magmahal sa kapwa mo, di ba? At pag natutunan mo kung paano mahalin ang Diyos, is talagang, alam mo yun, yung application nun is natututunan mong magmahal ng kapwa mo. Diba? Amen. At talagang mahirap yon, mahirap magmahal ng kapwa kung talagang sa sariling lakas lang natin, sa sariling isip lakas lang natin. Pero once na nauunawaan mo, yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo is maya-apply mo na marirealize mo na mahal ako ng Panginoon, kaya minamahal mo na siya. Yung ganon, yung sa araw-araw na pinapakita ng Panginoon sa atin, yung provision, yung lakas, yung healing, lahat-lahat, di ba, alam naman natin yung paano ginagawa ng Panginoon sa atin. Dahil na kay Kristo na tayo, kailangan nating paniwalaan na kay Kristo na tayo at lahat yon ibinigay niya ng Panginoon dahil natapos na, di ba, sa cross. It is finished na nga, di ba? Lahat yon na pagtagumpayan na ng Panginoong Jesus na kailangan lang nating lakaran, which is application talaga na yung mindset mo is talagang kailangan nandoon na. Paniwalaan mo sa buhay mo at talagang marirealize mo na unti-unti mo talagang, alam mo, nandoon yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Nandoon talaga yung pagmamahal ng bonggang-bongga. Alam mo yon na talagang sobra. Na yung tao kasi, di ba, limited lang yung pagmamahal. Pero ang Panginoon, wala siyang limitasyon. Na sabi nga, di ba, tayo nag-expect tayo ng pagmamahal sa kapwa natin, sa mahal natin sa buhay, sa asawa, sa magulang, at kung kani-kanino pa. Pero yung expectation na yun, hindi nila naaabot. Hindi nila kayang ibigay yung expectation natin na yun. Pero ang Panginoon, sobrang magbigay ng pagmamahal. Bulag lang tayo. Alam mo yun? Bulag lang tayo doon sa pagmamahal na kayang ibigay ng Panginoon. Kasi nag-focus tayo doon sa mga expectation natin. Kailangan mahalin ako ng asawa ko. Kailangan mahalin ako ng parents ko na base sa yung inaasahan. Pero once na naintindihan mo na sobra kang mahal ng Panginoon, ay talagang, alam mo yun, na maiisip mo na kulang yung pagmamahal na ibinibigay mo sa Kanya. Alam mo yun, kaya maiisip mo na kulang yung pagmamahal na ibinibigay mo sa Kanya. Kulang pa yung paglilingkod mo para sa Kanya. At talagang dito mo mauunawaan at talagang mararamdaman na mahal mo ang Lord, na lahat ng ginagawa mo is para sa Lord, yung paglilingkod mo, na talagang nandoon yung puso mo na nauunawaan mo na kailangan ko magpakumbaba kasi mahal ako ng Lord. Kasi binibigay niya sa akin lahat. Alam mo yun? At talagang, alam mo yun, nauunawaan mo na lahat kayang ibigay ng Lord, na minsan gusto mong pinagpipray mo na, Lord, tulungan mo akong magpatawad. Pero yung sinasabi mong, hinihiling mo na gusto mong magpatawad sa kapwa mo, minsan maiisip mo na, pinatawad na ako ng Panginoon. Ang Panginoon kaya kong pinatawad ako. Kaya dapat kailangan ko rin patawarin, matutunan ko rin patawarin ng kapwa ko. At doon lalabas talaga yung, alam mo yun, magsisimula yung pagmamahal mo sa kapwa. Kasi nauunawaan mo yung pagmamahal na ibinibigay sa'yo ng Panginoon. Alam mo yun, praise God. At talagang dito, walang ibang makakapagbigay sa'yo ng pagmamahal ng higit pa sa binibigay sa'yo ng Lord. Na talagang dito matututunan mo kung paano magpakumbaba. Dito mai-experience mo na sa pagpapakumbaba mo, nagpapaturo ka na pala. Nagsasubmit ka na pala. Ibinibigay mo yung, Lord, tulungan mo ko na baguhin ako,
Tulungan mo ko na maging mapagbigay, tulungan mo ko, Lord, na maging mapagmahal sa kapwa. Alam mo yun, kasi once na yung mga hinihiling mo, words by words, talagang alam mo, ipapaunawa sa'yo ng Panginoon kung paano mo gawin. Kailangan paniwalaan mo lang, gustuhin mo lang, kailangan mong hakbangan. Kailangan mong magtiwala sa Panginoon kasi yun yung pinaka-importante, kailangan nating maniwala at kailangan nating hakbangan. Kasi minsan iniisip lang natin pero hindi, pag iniisip natin na gusto mo pero hindi mo kayang gawin, at talagang mahihirapan talaga tayo nun. Kailangan sikapin mo na hakbangan yung application nga, 'di ba? Kasi talagang dito matututo ka sa application kasi ipapadala sa iyo paano ka magpatawad, alam mo 'yun, sabay-sabay, alam mo 'yun, may mga talagang kailangan gusto ko, Lord, matuto ko magpatawad. Talagang yun dito yung asawa mo, kaibigan mo na talaga alam mo yung sisikapin talaga nga maano yung ano tawag to? Tuturuan ka talaga kung paano ka magpatawad. Yung aasarin ka, parang ganun. Maiinis ka ng bonggang-bongga dahil dun sa kailangan, pero kailangan banda huli mo, kailangan mo maisip na, tinuturuan ako ng Lord kung paano magpatawad. Kailangan maging kalmado ka, magpakumbaba ka, turuan mo yung sarili mo na, alam mo yung magpatawad. Hindi naman ganun kadali magpatawad talaga. Pero alam mo dahil sa biyaya ng Panginoon, nakakaya natin paano magawa yun. Kailangan mo lang gustuhin, kailangan mo lang tulungan ang sarili mo na hakbangan kung paano mas maisagawa yung mga hinihiling mo. Kasi 'di ba, pumunta si Jesus Christ dito para ipakita sa atin, ituro sa atin kung paano maging katulad niya kasi siya nga yung big example, 'di ba? Tayo natututo tayo, kaya once na natututo tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, nakikita natin si Kristo, kay Kristo na tayo, natututo, ito yung parang model natin sa buhay, si Kristo, di ba? At talagang once na nahihirapan tayo, paano tayo magbago, nahihirapan tayo, nakikita natin na hindi natin kaya, pero nandyan si Kristo, pinapaalala sa atin na anak, ako ang big example kung paano mo malagpasan, paano mo magawa yung mga bagay na nahihirapan ka. Kasi sabi nga, di ba, walang mahirap kasi na kay Kristo na tayo. Walang mahirap na hindi natin kaya kasi napagtagumpayan na natin ang lahat. Kailangan lang natin paniwalaan at i-apply sa buhay yung mga nangyayari, di ba? Kaya yung mga iba talagang gusto lang nila title. Di ba? Pag sinabing leader, gusto mo maging leader, sige, gusto ko maging leader. Pero kaya nilang ituro sa sarili nilang kalaman. Pero yung importante doon, yung application, di ba? Parang ikaw, leader ka, tinuturo mo. Di ba minsan, parang di ba, kailangan muna natin na-experience yung mga bagay-bagay. Halimbawa, paano magmahal sa kapwa. Kasi na-experience mo yon. Di syempre, na-experience mo yon, ituturo mo kung paano. Di ba? Kailangan muna yung application bago mo ituro sa iba. Kasi, paano kung may nagtanong sa'yo, ganito ba, hindi mo masagot? Di ba? Parang knowledge lang, na sarili mo lang knowledge, pero hindi galing sa puso. Kailangan yung application galing sa puso. Kasi 'di ba, talagang pag galing sa puso, nandoon talaga yung napaghuhugutan talaga ng maraming mga kaalaman, maraming mga pagtuturo doon, marami kang isasagot, marami kang mga na isagawa na laman kasi galing sa puso mo, kasi ginusto mo, 'di ba? At salamat sa Panginoon dahil araw-araw naman tinuturuan tayo kung paano maging Christ-like, di ba? Talagang si Kristo is talagang big example sa atin lahat na magpaturo muna tayo bago tayo magturo sa iba. Kasi para yung mga makikinig sa atin is maging big example din sila, maging role model din sa mga tuturuan din nila. Kasi yun lang naman ang talagang gusto, di ba? Yung parang isipin lang natin na si Kristo, di ba? Model ng lahat. Na ginagaya lang natin, siya yung tagapagturo ng lahat. Di ba? Mahal niya si ang Panginoong Ama, ang Panginoong Diyos Ama, di ba? Sumusunod siya. Tapos, siya ang nagtuturo. So, kailangan lang natin siyang sundin kasi walang
walang mahirap. Basta pag na kay Kristo tayo at susunod tayo ng willing yung puso natin na alam mo yun, kahit mahirap is willing yung puso mo na sumunod. Kaya yun lang po siguro. Glory to God. Amen. Thank you po. Ayan, maraming salamat Sis Ann sa karagdagan po. Ang sarap pong pakinggan yung mga karagdagang insight po. At tunay po na lumakad tayo sa buhay na may kapakumbabaan. Ito ang isa sa pinaka highlights po ng message na ito, na tinuturuan tayo ng ating Panginoon na mamuhay ay sa kanyang katuruan, na talaga namang sa atin ay tinuturo niya sa atin na kailangan tinataglay natin yung buhay, yung namumuhay tayo ng in humility. Amen po. At yun nga, sa ating paglilingkod, amen, malaki ang ating pananagutan kung tayo ay nakapagdadala sa ating mga kapatid, ng kanilang katitisuran. Kaya mahalaga na talagang magpaturo muna tayo. Amen. At hindi tayo matututo kung hindi po tayo nagpapakumbaba. Kung alam po natin sa sarili natin na mas magaling pa tayo doon sa mga nagtuturo sa atin. Amen. Tanggapin natin na talagang meron silang kakayahan, mayroon silang mga kaalaman na talaga namang hindi pa natin nawala pa tayo. Amen. Na kung tayo nananatili sa isipin natin na hindi tayo teachable, amen po, hindi tayo marunong tumanggap, na tayo ay alam natin na mayroon silang magagawa para tulungan tayo na matuto, amen po, ay hindi tayo matututo. Amen po. Kasi mahalaga na kinikilala natin yung mga nagtuturo sa atin. Katulad nga po ng ating Panginoon, amen, kinikilala natin siya bilang ating pangunahing guro. Amen po. Maraming salamat, Sis Ann. Sino pa po ang nais na magdagdag? Ayun Sis nga po, Bex. ayan, isang magandang Ayan, Nanay Andre. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa buhay ng ating Pastora Ami. Alam niyo po, medyo malalim po yung naipahayag sa mensaheng ito, no, ng ating Pastora Ami. At sobra po akong tinamaan dito sa puntong ito. At aminin ko po sa inyo, no, na talagang ang paglilingkod po sa ating Panginoon ay ito hindi po isang joke, lalo na at hindi po ito isang parang katulad ng mga gawain natin sa mundong ito or dito sa ginagalawan natin. Tama man ang ginagawa natin, pero iba po itong pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Dito po ay masasabi ko na kung nais natin talaga na makasunod sa ating Panginoon, sa lalo tayong mga tagapangaral, marami po talaga tayo ditong sabihin na natin na masasagasaan. Kasi kapag ka po tayo ay legit or solid na ang paglilingkod o sabi nga ay naging bold na tayo sa ating Panginoon, hindi na po tayo para doon sa mga bagay na sabi nga ay halimbawa, ito yung sinasabi na nangangaral tayo ng salita ng Diyos, tapos alam niyo yung salitang tayo ay napapadala pa sa mga suhol, parang katulad lang ng ating gobyerno. Alam niyo po yun, yung, di ba, naman tayo, hindi naman kaila sa atin ang nangyayari, lalo na dito sa bansa natin, na talagang marami dito ang nababayaran, nasusuhulan. Pero iba itong nilalakaran natin, biblical po tayo. Kung tayo po ay biblical na namumuhay, sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, hindi tayo para sabi nga ay sumang-ayon pa sa takbo ng mundong ito. Pangalawa, sabi nga po, ay sinabi rin yun ng Panginoon na kung susunod kayo sa akin, iwan ninyo ang inyong mga sarili at sumunod kayo sa akin. Di ba po, sinabi yan ng Panginoon. So ngayon mga kapatid, sa atin po
bang pagsunod, tanungin natin ang ating mga sarili na hindi man tayo, alam naman natin yan, hindi tayo mga perfect. Pero bilang sabi nga ay nagsasaliksik ng salita ng Panginoon at laging ito nga palalim naman na talaga ng palalim at taon na ang binibilang mga kapatid, no? Ang karamihan dito taon na ang binibilang na talagang nagbabasa na ng Bible. Pero sumasablay pa rin po tayo talaga pagdating sa application no? Ako po ay kasama doon, no? Hindi po talaga ma-perfect. Pero ang pinakamaganda po sana dito is matuto naman tayo, sinabi po kanina yung pagpapakumbaba, no? Yung pagpapakumbaba po mga kapatid, isang napakalaking bahagi po ito na itinuturo ng ating Panginoon sapagkat ito po ay karakter ng ating Panginoon. Paano tayo magiging Christ-like sabi nga natin? At yun ay ipinapangaral natin kung sa ating pakikipag-usap, minsan hindi na maganda yung mga naririnig natin pero sabi nga doon, ito ba'y papatulan natin o baka sabi nga ano pa tayo, pataasan, ganun, makikipag kompetensya pa tayo, makikipag-debate pa po tayo. Ang Panginoon hindi nakipag-debate yan. Basta ang Panginoon, ang alam ko po ay inilahahayag lang niya ang katotohanan, even alam niya na mayroon talagang sumasalungat sa kanyang sinasalita o sinasabi, sabi nga ganon, pero kailanman hindi natin nakita sa Bible o wala tayong nabasa sa Bible na ang Diyos ay sabi nga ay nakipag-debate sa kung sino man yung mga tao na mga tumutulig sa kanya. Di po ba? Hindi niya po yun pinatulan mga kapatid. So paano natin masasabi ngayon na tayo ay Christ-like? Di po ba? Ang ganda ng mga lumalabas sa ating mga labi. Pero ang tanong nga po doon ay nagagawa nga po ba natin ang marami dito sa sinasabi natin? Yun po yung danger dito sa ating paghakbang patungo doon sa paghahayag ng salita ng ating Panginoon. So ako po ay sa totoo lang, bihira din naman po ako talagang tumayo, no? Pagka po talaga inaatasan ako na tumayo, ang tanong ko agad sa sarili ko, karapat dapat na ba ako Panginoon? Kasi kailangan marami tayong sabi nga baon kapag ka tayo ay tatayo. Talagang kailangan nating suriin dahil baka sa pagtayo natin ang nabibitawan pala natin ay sarili na nating karunungan at hindi yung galing sa Panginoon. Yun po talaga doon ako didepende sa aking sarili kapag ka po ako ay Sister Andrea, ikaw ang ganito. Alam niyo po yon, nandoon na ang kaba, andoon na po yung talaga lahat maraming papasok sa isip natin. No po, pero ganun pa man, sabi nga walang ibang pwedeng tumulong sa atin kung hindi ang banal na Espiritu Santo, kung sabi nga ay magtitiwala tayo sa magagawa ng Diyos at hindi sa sarili nating karunungan. Yun po yung naintindihan ko sa mensaheng ito, no, na isang bagay ang ipinapahayag po dito ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng ating Pastora Ami, makipagtutuhanan po tayo. Amen po, and to God be the glory. Amen. Ayan, maraming salamat po Nanay Andrea sa iyong karagdagan kong insight. Amen. Ano po, napakalaking bagay na mayroon tayong mga kapatid, na willing talagang magsalita, magbahagi ng kanilang mga napakinggan. Amen po. Maraming salamat po Nanay Andrea sa iyong binahagi. Amen. Sino pa po ang nais na mag-insight? Amen po. Unmute lamang tayo mga kapatid. Amen po. Yan, sige po, Sis Bebs. Baka nais mong magdagdag, Sis Med, Sis Imelda, Sis Belly Jean. Ayan, tunay na napakaganda ng mensahe po ngayong gabi. Amen. Ano po? Sabi po kanina ni Pastora, obey the rule to honor God, not to honor us. Amen po. Na sumusunod tayo sa kautusan ng Panginoon para
ma-honor po ang ating Panginoon at hindi tayo. Amen po, ano? Ayan. Napakadami kong naisulat. Amen po, ano? Glory to God. Salamat sa Diyos. Ano po, na habang nagsasalita ang pastora natin ay nagagawa pong magsulat at ang sarap pong balik-balikan ito ng mga aral na ito na nagagamit natin talaga sa ating paglilingkod, sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. At amen po, totoo na kailangan yung ating mga napapakinggan, yung ating mga natututunan, ito po ay ating isinasa pamuhay. Amen. Huwag nating ilalayo sa ating mga katawan ang ating mga napapakinggan. Amen. Sabi nga po rito, ipulupot ninyo sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong mga noo. Amen. Ipakita natin sa tao yung ating mga natutunan, ang salita ng Panginoon at ipulupot natin iyon ang ating mga isagawa. Amen po na mga kapatid salamat sa paalala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na pastora na tayo bilang mga lingkod manatili tayo na lumalakad, humahakbang ng may pagpapakumbaba at patuloy na sumusunod ng naaayon sa instruction sa atin ng ating Panginoon. Hindi natin siya hihigitan at hindi rin natin hihigatan ang ating kapwa. Sabi nga po, dakila ang mga naglilingkod. Amen. Dakila ang mga pinaglilingkuran. Amen. Ayan, sige po mga kapatid, mayroon pa po Amen bang po. na... Praise Ayan, sige God. po. Purihin po ang Panginoon. Dahil lang po, i-off ko lang yung wifi ko. Ayan, dinig po ba ako, Ate Tita Annalisa? Yes po, te. Amen. Ayan, purihin po ang Panginoon. Marami pong salamat. Una kay Pastora. Ano po kasi, biglaan po ko kasi yung hiningi kong paghahati-hati nung hindi na ibigay din sa akin. Kaya salamat po sa Panginoon kasi hindi ko naman siya pwedeng ibigay kasi sa basta. Alam niyo po yon, iniisip ko din kasi yan bilang leader, hindi ko siya pwedeng ibigay ng basta-basta sa yung katulad no ng biglaan. At least pag ibinigay ko po sa alam ko na naghahayag na, 'di ba? Hindi mahirap para sa kanila na mag-adjust. Kaya bilang leader po responsibility din po natin yung hindi ka basta. Alam niyo po yon, hindi ako basta magbibigay kaya nga kung meron pong mga pagkakataon na ganong biglaan, kung hindi po sasaluhin natin, 'di ba? Sa mga alam natin na talagang nandun na sa pagtuturo. Kaya marami pong salamat sa Panginoon kasi meron tayong mga kaagapay. Yun po yung kagandahan sa grupo po natin na may na-build na po ang Panginoon na magtuturo, 'di ba? May mga kasama tayo mga lingkod ng Diyos na andyan po para kumatuwang po sa atin, nagmamahal sa atin, nagmamalasakit sa atin. Amen. Kaya maraming salamat po una sa lahat, Pastora. Kasi alam ko talaga na mayroon siyang lakad. Kaya dahil sinasabi niya rin ng mga nakaraan. Kaya nagtanong po ako sa kanya. Pero salamat sa puso po ninyo. So dito po sa Matthew 23, sa beginning po nito, makikita natin kung paano si Jesus po, andun yung pagre-rebuke niya. Nire-rebuke po ni Lord yung mga scribe dito, yung mga Pharisees at saka yung mga Sadducees. Po. Kaya kinakausap niya yung kanyang mga disciple na kumbaga andun yung comparison na ginagawa niya. Pero, 'di ba? Kasi nga andun na sila sa posisyon ng tagapagturo. Nagsasalita na sila about sa mga pagtuturo na ginagawa nila pero hindi nakikita sa gawa. Po? Sinasabi nila yung salita ng Diyos, binabasa nila yung mga scripture pero hindi nagre-rema sa kanila. Kumbaga, yun yung warning sa atin dito ng Panginoon sa atin na mga kanyang mga tinawag po na kung tayo gusto nating mag-follow sa God, kailangan hindi doers tayo, hindi lang tayo speaker, 'di ba? Hindi lang tayo salita ng salita. Dapat ina-apply po natin ito sa sarili natin. Yun yung pinaka-courage na binibigay ng Panginoon. Yun yung tina-target ng Panginoon kasi yun yung totoo. Yun yung true target. 'Di ba, na ginagawa ng Panginoon mula noon kasi talagang nakita niya kaibahan
ng sumusunod ka, di ba? Ng totoong, nandun yung kabanalan ng takot mo sa Diyos, kaysa nagiging legalism lang tayo. Amen? Kaysa nagiging familiar lang tayo. Maraming mga tao na nagbabasa, nagdadasal, 'di ba? Ang dami pang pag nagdadasal nga, ang dami pang pinupulot na scripture eh, 'di ba? Ang dami niyang nagdadasal siya, ang dami niyang scripture na dinadampot sa prayer niya, pero ang tanong, 'di ba? Yung ganun ba na ano na nakikita ba sa buhay natin? Nagiging totoong ilaw ba tayo sa ibang tao? Nagiging halimbawa ba tayo sa ibang tao? 'Di ba po? Mahalaga po kasi 'yon na tayo po ang ginagamit ng Panginoon dito na para magbigay tayo ng totoong pagkakakilanlan sa Diyos natin. Na totoo yun eh. Alam niyo, yung demonyo po, gagawin ka lang sikat nito eh, pero hindi great. Pasisikatin ka lang, pero hindi ka great. Sisikat ka minsan, pero may katapusan, hindi niyo po napapansin. Yung mga ginagamit ng kaaway, sa una lang sila. Sa una lang sila famous. 'Di ba? Pero pag pumasok na yung anak ng Diyos, yung victory sa anak ng Diyos, hindi sa kanila. Amen? Kapag pinahintunan ng Panginoon, may hangganan kasi sila. Kaya nga sabi ng Lord, hindi greatness hindi ano, kung gusto mong maging great, 'di ba? Kailangan natin ng pagsunod sa Panginoon kasi ang Diyos lang naman ang magbibigay ng greatness sa atin, sa totoo lang po. Kung gusto natin ng mga bagay na hindi nawawala, 'di ba? Gawin natin yung mga inuutos ng Diyos. Amen. Kaya nga minsan napakahalaga po na kapag nagmamahal tayo, tinatanong natin kung anong gusto nila. Amen. Pag nagmamahal tayo, ganun din dapat sa Panginoon. Pag nagmamahal tayo sa Diyos at gusto nating sumunod sa Kanya, tinatanong din natin kung anong gusto niya. Amen. Lord, anong gusto mo? At makikita natin yun sa salita niya. Pag nag-aaral tayo sa salita niya, na kung if you love me, you obey me, sabi niya. Di ba? Ang totoong nagmamahal sa Diyos, sumusunod. Sumusunod. If you love me, you obey me. Kaya nga, kung papansinin ninyo, sabi nga niya, lahat ng bagay sa mundong ito mawawala, pero ang salita hindi mawawala kasi siya'y salita. Siya'y salita. Kaya inaaral natin yung salita para magmanifest itong salita sa atin. Para hindi tayo mawala. Hindi tayo mawala sa dapat natin sinasabi na tama ng mga bibig natin. Hindi tayo magwala sa mundong ito para mamali at maliko yung path natin. Hindi tayo mawala para sa gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng eternal na buhay. Kaya kung ipapalupot natin yung salita sa ating sarili, sa Deuteronomy kanina, di ba? It is the Lord itself. The Word is the Lord itself na ipalupot mo sa iyong liig, ikintal mo sa iyong liig, di ba? Yung sabi pa nga yung sa mga salita niya, yung salita mo ang ilaw ng aking daraanan. Kasi hindi ka mawawala pag doon ka sumunod. Kapag yun ang sinusunod natin, ng may kaunawaan. Kasi itong mga Pariseo na to, wala silang kaunawaan doon sa binabasa nila. Puro sila legalism, puro sila familiarity, puro sila ang akala nila. Kaya nga na-miss nila si Jesus eh. Na-miss nila yung Messiah sa harapan nila. Kasi nandun sila nakatuon sa mga bagay na nakikita. Kaya wala silang fear of God, 'di ba? Masyado silang mapagmataas kasi may authority sila. Pero ang sinasabi sa atin dito ng Panginoon, mag-observe kayo, 'di ba? Whatever they tell you, observe, sabi niya. That observe and do Moses speak, sabi niya. Kaya dito sinasabi ng Panginoon, tama naman eh, respetuhin natin yung mga nagtuturo. Totoo po yun, dapat na tayo magrespeto, pero mag-observe tayo. Matuto tayo mag-observe. Not because their conduct, di ba, is ganon, at dahil sila ay nakaupo doon sa posisyon na yon, yes, nandun yung respeto natin, pero tingnan natin, yung nasa office of authority, kung inordain ba sila ng Diyos o hindi. Kasi totoo po sa panahon natin, maraming pastor na hindi naman sila inordain ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Maraming pastor na nakaupo na hindi naman sila inordain ng Diyos. They ordain themselves. Kasi ngayon, mag-aral ka na lang ng mga para akala nila ganun lang po ang pag-ano. Totoo yung sinabi ni nanay, mabigat na responsibility ngayon. Napakabigat po na responsibility na yun. Kaya iba ang tinawag ng Diyos. Ang tinawag ng Diyos, makapagtiis yan hanggang dulo. Pero pag ikaw lang naglagay ng title sa sarili mo dahil gusto mo lang, hindi gusto ng Diyos. Kaya may mga bagay na pagharap natin sa Diyos, sinabi ko bang gawin mo yon?
O gusto mo lang, kaya mo ginawa. Kaya minsan may mga tao na hirap ka sa pagsunod kasi hindi mo sa'yo pinapagawa. Gusto mo lang gawin. There's a difference between gusto mo at gusto niya. Kaya pag nagmamahal tayo, tanong mo kung anong gusto niya. Di ba po? Alamin natin kung anong gusto niya, hindi yung gusto natin. Because it's not all about us anymore. Hindi natutungkol sa atin kasi noon we know how we please people, pero hindi yun ang gustong ng Lord. Hindi gusto ng Lord na maging ganun tayo. Kaya nga yung early church noon, ni-reject ng Diyos eh. 'Di ba? Ni-reject niya yung mga early church noon because they are legalism. Pero wala silang obedient. Amen. Wala silang foundation ng totoong pagiging Christian life. Kaya mahalaga po na sa 5:10 makikita natin doon na gumagawa sila to be seen, para makita. Amen? At nabubuhay pa sila para sa pagpapasikat sa tao o mapuri ng tao. Yun yung sinasabi ni Pastora kanina. Yung gawa ka ng gawa kasi gusto mo makita. Gusto mo mapansin, gusto mo matanyag. Pero yun nga po, mahalaga po na gumagawa tayo dahil hindi tayo nagiging religious lang para lang masabing, leader yan, masipag yan, lakad kayo ng lakad dun, lakad ng lakad dito. Pero deep inside, we're guilty. Amen? Kasi yung righteous deed natin pala ang nasusunod, hindi yung sa Panginoon. Nag-a-act ka lang, 'di ba, ng parang religious way, pero hindi sa spirit ni Jesus na nag-spoke sa'yo. Kaya nagiging against yung ginagawa mo sa gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kaya napakahalaga po na hindi lang tayo nakikilala sa garment, sa suot natin, sa panlabas lang. Dapat kilala din tayo kahit mga spirit, no? Yung makikita ka pa lang sa spirit realm, kilala yung garment mo kasi sinuot ng Lord. Alam niyo po yun? Katulad ng prodigal son, pinalitan ng Lord yung garment niya. Kasi hindi na ikaw yan. Yung nakikilala ka, kahit sa spirit world, kilala ka, anak ng Diyos yan. Diba? Alam niyo po yun, na hindi lang sa panlabas, kundi panloob, kasi kita ng Lord yung puso natin sa paglilingkod. Amen? Kaya, napakahalaga po na hindi ang mga tao ang piniplease natin. Dahil ang dami pa pong mga tao na nangangailangan ng totoong paglilingkod. At nawa po ang bawat isa sa atin, isa tayo na magtawag din sa kanila. Dalhin sila sa paanan ng Panginoon dahil alam natin ang totoong paglilingkod. Hindi lang para i-admire ng tao. Hindi lang para salamat sa iyo, Sis Bev, kasi ganito. Hindi po. Hindi ko naman kailangan ng papuri ng tao eh. Kasi kung totoo lang po, kung tao lang, marami na akong pasikat noon eh. Marami na po akong ginawa na magpasikat sa tao. Kaya ngayon, hindi po ako nagbibiro sa paglilingkod. Hindi ko ginagawang laro yung paglilingkod. Kahit na minsan iniisip ko, imposible yung mga mangyayaring yun. Pero dahil sinabi mo, alam ko ikaw ang kikilos, alam ko ikaw ang gagawin. Hindi ko gustong i-admire ng tao para lang bigyan ako ng honor. Hindi ko po kailangan ng mga certificate, hindi ko rin kailangan ng medalyon or medal, 'di ba? Para lang ma-acknowledge kung ano yung ginawa ko kasi nung bata ako, marami na po akong medal. Marami na po akong certificate. Ang gusto ko po yung reward na alam ko na papangiti ko yung Diyos. Alam ko na susunod ko siya. Alam ko na o-honor ko siya. Yun yung mas gusto kong saluduhan. Alam niyo minsan, siya yung sinasaluduhan ko na you did it. You make it. Tagumpay tayo kasi partner kami. Yun po yung na masarap pong kumilos na kapartner mo yung Diyos. Hindi yung parang gusto mo lang ikaw. Kaya mahirap kumilos kapag wala kang kapartner. Kaya sabi nga ng Lord, take my yoke. Para hindi tayo mahirapan. Hindi tayo nag-iisa. Sa kahit anong ginagawa natin, hindi tayo nag-iisa. Purihin po ang Panginoon and to God be all the glory. Salamat po, Tita Lisa. And